May napansin ka ba? Minsan, hindi naman tayo iniwan. Pero bakit parang sobrang sakit kapag dumating ang araw na hindi na tayo kailangan ng isang tao? Bakit parang may bahagi ng pagkatao natin ang nawawala kapag kaya na nilang mabuhay nang wala tayo? Sa video na ito, aalamin natin ang psikolohiyang nasa likod ng sakit na nararamdaman kapag hindi ka na kailangan at ang dahilan kung bakit mas malalim ang epekto nito kaysa sa inaakala ng karamihan. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit masakit kapag hindi ka na kailangan? Sa unang tingin, parang simpleng pangyayari lang ito. Nagbago ang sitwasyon, naging independent ang isang tao, o kaya naman ay may ibang taong pumalit sa papel na dati mong ginagampanan. Ngunit ayon sa psychology, ang sakit na nararamdaman natin sa ganitong sitwasyon ay hindi lang tungkol sa pagkawala ng isang tao. Madalas, konektado ito sa pagkawala ng ating pakiramdam na may halaga tayo sa buhay ng iba. Bilang tao, likas sa atin ang hangaring maging mahalaga. Gusto nating maramdaman na may silbi tayo, na may nangangailangan sa atin, at may lugar tayo sa puso at buhay ng ibang tao. Kapag bigla nating naramdaman na hindi na tayo kailangan, nagkakaroon ng banta sa ating self-worth o pagpapahalaga sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong nasasaktan kahit hindi naman sila iniwan. Sapat na ang maramdaman nilang kaya ng mabuhay ng isang tao nang wala sila. Para sa isip, maaari itong magmukhang pagkawala ng koneksyon, pagkilala o kahalagahan. Ngunit may isang bagay na mahalagang maunawaan. Ang iyong halaga bilang tao ay hindi nakadepende sa kung gaano ka kailangan ng iba. Ang tunay na halaga mo ay hindi nababawasan dahil lamang natuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Minsan, ang pinakamasakit na katotohanan ay ito rin ang pinakamahalagang aral. Hindi mo kailangang maging kailangan para maging mahalaga. Ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay mananatili hindi dahil kailangan kanila, kundi dahil pinipili kanila. At iyon ang mas malalim at mas tunay na anyo ng koneksyon. 2. Ang psikolohiya ng taong pinalitan. Bakit napakahirap tanggapin? Isa sa mga pinakamasakit na karanasang maaaring maranasan ng isang tao ay ang pakiramdam na napalitan siya. Maaring sa isang relasyon, pagkakaibigan, trabaho o kahit sa loob ng sariling pamilya. Ang masakit dito ay hindi lamang ang pagkawala ng ating posisyon sa buhay ng isang tao, kundi ang tanong na unti-unting sumisira sa ating isip, bakit siya at hindi ako? Ayon sa psychology, ang sakit ng mapalitan ay malalim na konektado sa ating pangangailangan para sa pagkilala at pag-aari. Bilang tao, gusto nating maramdaman na tayo ay espesyal at may natatanging halaga. Kapag may ibang taong pumalit sa ating dating papel, nagkakaroon ng pakiramdam na parang hindi pala tayo ganoon kahalaga gaya ng ating inaakala. Dahil dito, nagsisimula tayong ikumpara ang ating sarili. Mas maganda ba siya? Mas matalino? Mas mabait? Mas mahalaga? Ang paulit-ulit na paghahambing na ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tumatagal ang sakit at hirap tayong makausad. Ngunit mahalagang maunawaan na ang pagpapalit ay hindi laging nangangahulugang mas mababa ka. Minsan, nagbabago lamang ang pangangailangan, sitwasyon o direksyon ng buhay ng mga tao. Ang pagpili nila sa iba ay hindi automatikong ebidensya na wala ka ng halaga. Ang totoo, ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa kakayahan ng iba na palitan ka. Dahil may mga bagay tungkol sa iyo na hindi kailanman magagaya ng kahit sino. Maaaring mapalitan ang papel mo sa buhay ng isang tao, ngunit hindi kailanman ang iyong pagkatao. Kapag naunawaan mo ito, unti-unti mong matatanggap na ang pagkawala ng isang lugar sa buhay ng iba ay hindi nangangahulugang nawalan ka na rin ng halaga bilang tao. 3. Bakit parang nawawala ang halaga mo kapag hindi ka na hinahanap? May mga pagkakataon sa buhay na bigla nating napapansin na hindi na tayo kinukumusta, hindi na hinahanap at hindi nakasama sa mga bagay na dati ay tayo ang unang naiisip. At kahit walang direktang pagtanggi o paglayo,
may sakit tayong nararamdaman na mahirap ipaliwanag. Ayon sa psychology, isa sa mga dahilan nito ay ang tinatawag na social validation. Bilang tao, natural nating hinahanap ang mga palatandaan na tayo ay mahalaga sa iba. Kapag may naghahanap sa atin, nakikinig sa atin, o nangangailangan ng ating presensya, mas tumitibay ang ating pakiramdam na may halaga tayo. Ngunit kapag unti-unti itong nawawala, nagsisimulang magtanong ang isip, mahalaga pa ba ako? May silbi pa ba ako sa kanila? Dito nagsisimulang mabuo ang pakiramdam na parang nawawala rin ang ating halaga. Ang problema, madalas nating ikinakabit ang ating self-worth sa atensyon ng ibang tao. Kapag marami ang naghahanap sa atin, mataas ang tingin natin sa sarili. Kapag wala, pakiramdam natin ay wala na rin tayong halaga. Ngunit ito ay isang mapanlinlang na paniniwala. Ang totoo, hindi nababawasan ang halaga mo dahil lamang hindi ka na hinahanap. Maaaring abala ang mga tao. Maaaring nagbago ang kanilang sitwasyon. At minsan, natututo lamang silang maging mas independent. Hindi lahat ng distansya ay nangangahulugang hindi ka na mahalaga. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakabase sa dami ng naghahanap sa kanya. Ang iyong pagkatao, kakayahan at kabutihan ay nananatiling bahagi mo kahit walang pumapansin. Kapag natutunan mong makita ang iyong halaga, kahit walang nagpapatunay nito, doon nagsisimula ang mas matatag na kumpiyansa sa sarili. Dahil ang tunay na self-worth ay nanggagaling sa loob, hindi sa paghahanap ng iba. 4. Bakit mas masakit ang hindi ka na kailangan kaysa sa pag-iwan? Maraming tao ang naniniwalang ang pinakamahirap na karanasan ay ang maiwan. Ngunit ayon sa psychology, may pagkakataong mas masakit ang pakiramdam na hindi ka na kailangan kaysa sa mismong pag-alis ng isang tao. Kapag iniwan tayo kahit masakit, malinaw ang nangyari. Alam nating natapos ang relasyon, pagkakaibigan o koneksyon. Ngunit kapag hindi na tayo kailangan, madalas walang malinaw na pagtatapos. Nandyan pa sila, ngunit hindi na tayo mahalagang bahagi ng kanilang buhay. At dito nagsisimula ang mas malalim na sugat. Ang pakiramdam na hindi ka na kailangan ay maaaring magdulot ng rejection sa ating isipan. Hindi man ito direktang sabihin ng ibang tao, maaaring maramdaman ng utak na parabang tinanggihan tayo. Dahil dito naaapektuhan ang ating self-esteem at pakiramdam ng pagiging mahalaga. Mas masakit ito dahil hindi lamang presensya ng tao ang nawawala. Nawawala rin ang papel na dati nating ginagampanan sa kanilang buhay. Dati, tayo ang pinagsasabihan ng problema, hinihinga ng payo o hinahanap kapag may kailangan. Kapag nawala ang papel na iyon, para bang may bahagi rin ng ating pagkakakilanlan ang nawala. Ngunit mahalagang maunawaan na ang pagiging hindi na kailangan ay hindi katumbas ng pagiging walang halaga. Ang pagbabago ng sitwasyon ng ibang tao ay hindi automatikong sukatan ng iyong kahalagahan bilang tao. Ang katotohanan ay hindi mo kailangang maging kailangan upang maging mahalaga. Ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa papel na ginagampanan mo sa buhay ng iba. Ito ay bahagi na ng kung sino ka. Kapag natanggap mo ito, unti-unti mong mauunawaan na ang pagkawala ng isang papel ay hindi nangangahulugang nawala rin ang iyong tunay na halaga. 5. Kapag hindi ka na mahalaga sa kanila, ano ang nangyayari sa isipan mo? Isa sa pinakamabigat na pakiramdam na maaaring maranasan ng isang tao ay ang mapansin na tila hindi na siya mahalaga sa buhay ng iba. Dati, ikaw ang unang kinakausap, hinihinga ng payo o inaaya sa mga plano. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti kang nawawala sa kanilang mga prioridad. Kapag nangyari ito, may natural na reaksyon ng ating isip. Ayon sa psychology, ang utak ng tao ay sensitibo sa mga senyales ng pagtanggap at pagtanggi. Kapag naramdaman nating hindi na tayo mahalaga, nagsisimula tayong mag-isip ng sobra. Hinahanap natin ang dahilan at madalas ay sinisisi natin ang ating sarili. Dito pumapasok ang mga tanong na paulit-ulit na umiikot sa isip. May nagawa ba akong mali? Hindi ba ako sapat? May mas mahalaga na bang tao kaysa sa akin? Habang tumatagal, ang mga tanong na ito ay maaaring makaapekto sa ating kumpiyansa at pagpapahalaga sa sarili.
Ngunit mahalagang maunawaan na hindi lahat ng pagbabago sa pagtrato ng tao ay tungkol sa iyo. Minsan, nagbabago ang kanilang sitwasyon, responsibilidad o direksyon sa buhay. Hindi lahat ng paglayo ay nangangahulugang wala ka ng halaga. Ang problema ay madalas nating sinusukat ang ating halaga base sa atensyon at pag-aproba ng ibang tao. Kapag nabawasan ito, pakiramdam natin ay nabawasan din ang ating kahalagahan. Ngunit ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakadepende sa opinyon o atensyon ng iba. Ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay ito. Kahit hindi ka na sentro ng mundo ng isang tao, hindi ibig sabihin na wala ka ng halaga. Ang iyong pagkatao, kabutihan, at mga kakayahan ay nananatili kahit hindi na ito nakikita ng lahat. Ang tunay na paghilom ay nagsisimula kapag tumigil kang hanapin ang iyong halaga sa mata ng iba at natutunan mo itong makita sa iyong sarili. 6. Bakit masakit makitang kaya nilang mabuhay nang wala ka? May mga pagkakataon na hindi naman tayo iniwan o sinaktan ng direkta. Ngunit kapag nakita nating masaya sila, maayos ang buhay nila, at nagpapatuloy nang wala tayo, may sakit na biglang sumisikip sa ating dibdib. Bakit nga ba ganito ang pakiramdam? Ayon sa psychology, ang sakit na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng isang tao. Madalas, ito ay tungkol sa pagkawala ng papel na dati nating ginagampanan sa kanilang buhay. Nasanay tayong maging bahagi ng kanilang mga araw, desisyon at mga plano. Kaya kapag nakita nating kaya na nilang gawin ang lahat ng wala tayo, pakiramdam natin ay nabawasan ang ating kahalagahan. May isa pang dahilan kung bakit ito masakit. Bilang tao, gusto nating maramdaman na may epekto tayo sa buhay ng iba. Kapag nakita nating hindi na nila tayo kailangan para maging masaya o matagumpay, maaaring isipin ng ating utak na parang napalitan o nakalimutan na tayo. Ngunit ang katotohanan ay hindi nangangahulugang wala kang halaga dahil kaya nilang mabuhay nang wala ka. Ang kakayahan ng ibang tao na magpatuloy ay hindi sukatan ng iyong importansya. Ipinapakita lamang nito na natutunan nilang harapin ang buhay sa sarili nilang paraan. Ang pagmamahal, pagkakaibigan o koneksyon ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kailangan. Sa mas malalim na antas, ang pinakamagandang relasyon ay hindi binubuo ng pangangailangan kundi ng pagpili. Pinipili ka ng isang tao hindi dahil hindi siya mabubuhay nang wala ka, kundi dahil gusto kanyang makasama sa kanyang buhay. Kapag naunawaan mo ito, mababawasan ang sakit. Dahil mapagtatanto mong ang iyong halaga ay hindi nakabase sa kung kailangan ka nila, kundi sa kung sino ka bilang isang tao. At iyon ay isang bagay na hindi kailanman mawawala. 7. Ang sikolohiya ng pagiging hindi na kailangan sa buhay ng ibang tao. Isa sa mga pinakamahirap tanggapin sa buhay ay ang mapagtanto na hindi ka na kailangan ng isang taong dati ay umaasa sa iyo. Dati mahalaga ang presensya mo. Dati ikaw ang hinahanap kapag may problema, may desisyon o may pinagdadaanan sila. Ngunit isang araw napansin mong kayanan nilang gawin ang lahat ng wala ka. Ayon sa psychology, masakit ito dahil likas sa tao ang pangangailangang maramdaman na siya ay mahalaga at may silbi sa iba. Ang pakiramdam na kailangan tayo ng ibang tao ay nagbibigay sa atin ng sense of purpose at emotional security. Kaya kapag nawala ito, para bang may bahagi ng ating pagkakakilanlan ang nawawala rin. Madalas hindi ang pagkawala ng tao ang tunay na masakit. Ang mas masakit ay ang pagkawala ng papel na dati nating ginagampanan sa kanilang buhay. Kapag hindi na tayo kailangan, maaaring maramdaman nating hindi na tayo ganoon kahalaga gaya ng dati. Dahil dito, nagsisimula tayong magduda sa sarili. Nagtatanong tayo kung may kulang ba sa atin o kung may nagawa tayong mali. Ngunit sa maraming pagkakataon, hindi ito tungkol sa pagkukulang. Ang mga tao ay nagbabago, natututo at nagiging mas independent habang lumilipas ang panahon. Mahalagang maunawaan na ang pagiging hindi na kailangan ay hindi nangangahulugang hindi ka na mahalaga. Ang dalawang bagay na ito ay magkaiba. Maaaring hindi ka na nila kailangan sa paraan na dati nilang ginagawa, ngunit hindi nito binubura ang lahat ng halaga at ambag mo sa kanilang buhay. Sa katunayan,
Isa sa mga palatandaan na naging mahalaga ka sa isang tao ay ang paglago niya mula sa mga bagay na naibahagi mo. Minsan, ang mga taong hindi na nangangailangan ng tulong natin ay sila ring mga taong minsang natulungan nating maging mas matatag. At kapag naunawaan mo ito, makikita mo na ang iyong halaga ay hindi nakabase sa kung gaano ka kailangan ng iba, kundi sa kung sino ka bilang isang tao. 8. Bakit nasasaktan ang ego kapag hindi ka na hinahanap? Napansin mo na ba na may kakaibang sakit kapag hindi ka na hinahanap ng isang taong dati ay laging lumalapit sa iyo? Kahit hindi naman kayo nag-away o nagkalayo ng tuluyan, may bahagi sa loob mo na parang nasasaktan. Ngunit ayon sa psychology, hindi lang puso ang apektado sa ganitong sitwasyon. Madalas, pati ang ating ego. Ang ego ay bahagi ng ating pagkatao na nais makaramdam ng kahalagahan, pagkilala at pagpapahalaga. Gusto nitong maramdaman na tayo ay may lugar sa buhay ng ibang tao. Kaya kapag may taong dati tayong hinahanap ngunit biglang hindi na, maaaring maramdaman ng ego na nawalan ito ng halaga. Dahil dito nagsisimula tayong magtanong sa sarili, bakit hindi na sila lumalapit sa akin? May mas mahalaga na bang tao? Hindi na ba ako sapat? Ang mga tanong na ito ay hindi lamang tungkol sa relasyon natin sa iba, kundi tungkol din sa kung paano natin tinitingnan ang ating sarili. Ayon sa psychology, mas nagiging masakit ito kapag nakadepende ang ating self-worth sa atensyon at pag-aproba ng ibang tao. Kapag nasanay tayong makakuha ng halaga mula sa pagiging kailangan o hinahanap, nagiging mahirap tanggapin kapag nawala ito. Ang hindi ka paghahanap ng isang tao ay hindi automatikong nangangahulugan na wala ka ng halaga. Maaaring nagbago lamang ang kanilang sitwasyon, pangangailangan o direksyon sa buhay. Hindi lahat ng distansya ay pagtanggi. Ang tunay na kumpiyansa sa sarili ay nagsisimula kapag natutunan mong pahalagahan ang iyong sarili kahit walang nagpapatunay nito. Dahil ang iyong halaga ay hindi dapat nakadepende sa dami ng taong naghahanap sa iyo. Kapag naiintindihan mo ito, mas madali mong matatanggap na ang pagbabago ng atensyon ng iba ay hindi sukatan ng iyong pagkatao. At doon nagsisimulang humina ang kapangyarihan ng ego na magdulot ng sakit sa iyong damdamin. 9. Hindi ka na nila kailangan. Bakit ito isa sa pinakamasakit na pakiramdam? May mga sugat na hindi nakikita ngunit malalim ang tama sa damdamin. Isa na rito ang maramdaman na hindi ka na kailangan ng mga taong minsang umasa sa iyo. Wala namang malaking away, walang malinaw na pagtatapos, ngunit unti-unti mong napapansin na kaya na nilang magpatuloy nang wala ka. Ayon sa psychology, masakit ito dahil ang tao ay likas na naghahanap ng koneksyon at pakiramdam ng kahalagahan. Kapag alam nating may nangangailangan sa atin, nakakaramdam tayo ng halaga at layunin. Nagiging bahagi ito ng ating pagkakakilanlan. Kaya kapag nawala ang pakiramdam na iyon, para bang may nawawala ring bahagi ng ating sarili. Mas tumitindi ang sakit kapag nagsimula tayong ikumpara ang ating sarili sa iba. Iniisip natin na baka may mas magaling, mas mahalaga o mas kapaki-pakinabang na pumalit sa atin. Sa puntong ito, hindi na lamang tungkol sa ibang tao ang sakit. Nagiging laban na rin ito sa loob ng ating isip. Ngunit may isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Ang pagiging kailangan at pagiging mahalaga ay hindi magkapareho. Maaaring hindi ka na kailangan ng isang tao sa paraang dati niyang ginagawa, ngunit hindi ibig sabihin nito na nabura na ang iyong halaga. Ang mga tao ay nagbabago, natututo silang tumayo sa sarili nilang mga paa at harapin ang buhay ng mag-isa. At kung minsan, ang kakayahan nilang gawin iyon ay dahil sa mga bagay na minsan mong naituro, naibigay o naiparamdam sa kanila. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kailangan ng iba. Ito ay nasusukat sa kanyang pagkatao, karakter, at sa mga mabubuting bagay na dala niya saan man siya mapunta. Kapag naunawaan mo ito, makikita mo na kahit hindi ka na nila kailangan, hindi nito kailanman mababawasan ang iyong halaga bilang tao. 10. Ang tunay na dahilan.
Kung bakit masakit. Kapag napapalitan ka isa sa mga pinakamahirap tanggapin sa buhay, ay ang makita na may ibang taong pumalit sa lugar na dati ay para sa iyo. Maaaring sa relasyon, pagkakaibigan, trabaho o kahit sa loob ng pamilya. At kahit hindi ito direktang sabihin, may sakit na parang unti-unting bumababaon sa ating damdamin. Ngunit ayon sa psychology, ang tunay na dahilan kung bakit masakit ang mapalitan ay hindi lamang dahil sa pagkawala ng isang tao. Mas malalim pa rito ang pinanggagalingan ng sakit. Kapag napapalitan tayo, madalas na naaapektuhan ang ating pakiramdam ng pagiging espesyal. Bilang tao, gusto nating maniwala na may natatangi tayong lugar sa buhay ng iba. Gusto nating isipin na may mga bagay tungkol sa atin na hindi madaling mapapalitan. Kaya kapag may ibang taong pumalit sa papel na dati nating ginagampanan, nagkakaroon ng pakiramdam na parang nabawasan ang ating halaga. Dito nagsisimulang pumasok ang mga negatibong tanong sa isip. Hindi ba ako sapat? May kulang ba sa akin? Mas magaling ba siya kaysa sa akin? Habang paulit-ulit nating iniisip ang mga ito, lalo nating pinapalalim ang sugat na nararamdaman. Ngunit mahalagang maunawaan na ang pagpapalit ng papel ay hindi nangangahulugang pagpapalit ng pagkatao. Maaaring may ibang taong pumalit sa posisyon mo sa buhay ng isang tao, ngunit hindi nila kailanman magagaya ang lahat ng karanasan, alaala, at impluensyang naibahagi mo. Ang katotohanan ay walang sino man ang eksaktong katulad mo. Ang iyong pagkatao, paraan ng pagmamahal, pag-unawa, at pakikitungo ay natatangi. At iyon ang bagay na hindi kailanman mapapalitan. Kapag naunawaan mo ito, mas madali mong matatanggap na ang pagkawala ng isang lugar sa buhay ng iba ay hindi pagkawala ng iyong halaga. Dahil ang tunay mong kahalagahan ay hindi nakasalalay sa kung sino ang pumalit sa iyo, kundi sa kung sino ka bilang isang tao. At ngayon, nais kong iwan sa iyo ang isang mahalagang kaisipan. Hindi nababawasan ang halaga mo dahil lamang hindi ka na kailangan ng isang tao. Hindi rin nasusukat ang iyong pagkatao sa dami ng taong naghahanap sa iyo, umaasa sa iyo o pumipili sa iyo araw-araw. Minsan, ang pinakamasakit na karanasan sa buhay ay hindi para sirain tayo, kundi para ipaalala na ang ating tunay na halaga ay hindi dapat nakadepende sa opinyon, atensyon o pangangailangan ng ibang tao. Kapag natutunan mong pahalagahan ang iyong sarili kahit walang nagpapatunay nito, doon nagsisimula ang tunay na emotional maturity. Doon mo mauunawaan na hindi mo kailangang maging kailangan para maging mahalaga at hindi mo kailangang mapili ng lahat para malaman mong sapat ka. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.